Breaking news. Naku po, nabulgar na, wala nang kawala. Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon viral matapos mabulgar ang mga resibo sa kanilang mga pinaggagawa dito sa ating bansa. Ang tindi nito mga kababayan dahil isa ito sa pangmalakasang proyekto ng Marcos administration na tiyak magpapabago sa buhay ng bawat Pilipino. Eto malupit mga kababayan dahil ilang dekada na ang nagdaan, iba't ibang leader na ang pumasok pero tanging si PBBM lamang ang tumapos nito para mapakinabangan ng husto ng taong bayan. Naku po, ito pala talaga ang isang dahilan kung bakit galit na galit ang mga kalaban. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news. Tiniyak ng Department of Agrarian Reform sa mga magsasaka at Agrarian Reform Beneficiaries ang direktang access sa mga serbisyo ng ahensya. Ang katiyakang ito, ayon kay Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, ay sumasailalim sa pangako ng Department of Agrarian Reform na sumunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga ahensya ng Estado na ilapit ang gobyerno sa mga tao. Ang matibay na ugnayan ng pagitan ng Department of Agrarian Reform at ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan, gayon din ang mga kongresista, ay nagbibigay daan sa ahensya na matugunan ang mga kahilingan mula sa mga magsasaka at Agrarian Reform Beneficiaries na may partikular na pangangailangan. Ang Department of Agrarian Reform ay nagulat din ng makabuluhang pagbaba sa mga kaso ng alitan sa lupa matapos ipatupad ang mga reforma alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang mga resolusyon. Ang ilang mga kaso ay humahaba hanggang 2 hanggang 3 dekada nang maupo si Pangulong Marcos. Ito ay ang mga nakabinbin na lupa sa Department of Agrarian Reform na hindi pa nabibigay sa mga magsasaka. Ang Department of Agrarian Reform ay nagbibigay ng iba't ibang serbisyo ng suporta kabilang ang mga estratehikong interbensyon upang matulungan ang mga Agrarian Reform Beneficiaries na mapanatili ang kanilang mga iginawad na lupain sa pamamagitan ng pagtaas ng produksyon at pakikipag-ugnayan sa mga agri-based na negosyo. While growing up, my grandfather used to take me with him in his sorties. Ako po ay sumasama at nakikita ko po na napakaraming ayuda, napakaraming suporta ang ibinibigay natin sa magsasaka. Sabi ko nga, tinanong ko nga siya noon bakit ba ang dami natin pinapamigay? Ang laki ng utang ng loob natin sa mga yan. Kung hindi yan, di magugutom tayo. At saka para hindi nila ibenta ang kanilang lupa. Meron kang ayuda, wala ka ng utang, hindi ba? Meron ka pang mga support services. Ito, umpisahan pa namin, pati yung scholarship ng mga anak ng mga Agrarian Reform Beneficiaries. At binibigyan natin ng isang tambak, nagtutulong-tulong kami ng Department of Agriculture. Kasama natin si Secretary Kiko Laurel at ang DAR, ang Department of Agrarian Reform. Namimigay tayo ng isang katutak din na support services. Ano yung mga yan? Farm to market roads with bridges, pati na tulay. Namimigay tayo ng mga ganyan sapagkat ang mga magsasaka, para nila madala doon sa pagbebentahan nila o di kaya yung mga namimili sa kanila para makarating sa kanila at bilhin ang kanilang ani, kung hindi maganda ang daan, kawawa sila. Ang laki ng gastos nila. Kung walang tulay, magbabayad pa sila. Uupa pa sila ng mga tao na magkakarga ng kanilang mga ani, tatawid ng ilog. Kung ito ay tiyempo ng lalo na tag-ulan, hindi ba? Kaya importante yung farm to market roads. Pangalawa, binibigyan din natin sila ng isang katutak na farm machineries and equipment. Pati yung mga makabagong equipment. Katulad ng halimbawa mga solar-powered mga irrigation. Isipin mo, hindi na sila gagamit ng kerosene o hindi na sila gagamit ng gasolina o diesel para patakbuhin ng kanilang water pump. Ang laking tipid nun dahil yung init ng araw, yun ang
nagpapatakbo dun sa makina ng ating mga irrigation pumps, no? Mga pump natin. Yung mga bagong teknolohiya, yung mga traktor na kayang umararo ng napakaraming lulupain sa isang araw lamang. Binibigyan natin sila niyan. At ine-expose din natin sila sa bagong teknolohiya. Katulad halimbawa, gusto natin, karamihan kasi sa ating mga agrarian reform beneficiaries ay coconut planters. And I think you are aware that we have to replant tremendously for us to be able to maintain our status as the #1 producer of coconut, no? And para natin magawa yan in so short a time, no? Kailangan ng bagong teknolohiya. Kaya namimigay na kami ng mga tissue culture laboratories sa mga bayan-bayan upang gamitin nila ito na magparami ng planting materials ng coconut, no? Dadami yan pag ganon. At iba-iba pang mga farm machineries and equipment. Nakakatuwa nga tuwing meron tayong awarding of CLOAS, isa yan sa mga parte ng programa. The other thing is, we are very grateful to the Land Bank of the Philippines. Kasi dahil sa kanila, nabigyan natin ng credit assistance ang ating magsasaka. Ang laking bagay niyan. Bakit kamo? Bago nag-take over ang administrasyon, ang Marcos administration, kailangan mo ng 11 pahina na fill upan ng magsasaka. Alam naman ninyo kung minsan tinatamad o kaya hindi nila, walang kakayahan na fill upan yun. Hindi ba? Hindi nila kayang fill upan yun. Ngayon, iba na ang patakaran. Kaya noon, napipilitan mga magsasaka Sa 5-6 sila uutang Walang masyadong kiyaw-kiyaw ngayon, ang ginawa ng Land Bank of the Philippines, magmula nung umupo kami doon sa board ng Land Bank, sinabi na namin sa kanila, let's streamline the loan processes, yung application ng mga ng agrarian reform beneficiaries. Streamline natin, sabi ko. Ini-streamline nila, ngayon, isang pahina na lang ang kanilang i-fill up at meron ng mga field workers ang Land Bank of the Philippines. Pumupunta sa baba, sa mga magsasaka, sa mga agrarian reform beneficiaries, tinutulungan silang mag-fill up. Kaya yan mga yan, plus wala nang utang, plus may parcelization pa, meron na silang kanya-kanyang titulo, palagay ko, hindi na magbebenta ang mga magsasaka. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa amin, sir. Sir, nabanggit ko kanina yung CLOA, no? So, meron pong target ang gobyerno sa pagdidistribute nito. Kamusta na po? Ilan na po yung nabigay natin? Kasi meron po mga ilang grupo na nagsasabi na yung ipinalalabas nating figures, hindi naman po yun talaga yung naibigay na. So, ano po ang update at ano po ang target natin sa mga susunod na buwan? Hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi nilang hindi yun ang talagang figures. Bakit hindi sila magpunta ng aming tanggapan para talagang makita nila na yun. Kasi magmula nung kami ay naupo nung ang administrasyon ng ating mahal na Pangulong President Ferdinand Marcos Jr. ay naging masyado na kaming conscious at talagang nag-update kami ng mga datos natin. Kasi yan ang isa sa mga problema natin. Yung mga datos ng nakaraan, hindi accurate. Pero ngayon, meron kaming accurate na data tungkol, lalo na dyan sa distribution ng ating mga awarding ng ating mga Certificate of Land Ownership Award, no? Para meron kang basihan. Nung bago kami umupo, no? Bago kami nag-take over, ang naipamigay ng nakaraang administrasyon sa loob ng 15 months ang kanilang naipamigay noong 2021 hanggang 2022
ay 17,000 plus. 1,000 plus na mga klowa, no? Kaya ihahambing mo yung 6 na buwan natin sa 15 buwan nila nung nakaraan, malayo ang diferensya, hindi ba? At yung datos namin, very accurate, nandiyon yan sa Land Bank at nasa amin, at magtutugma ang datos natin ngayon. Pagkatapos, noong 2023, nung nakaraang taon, no? Sa buong taon na yan, ang hinihiling sa amin ng Senado noon, tandang-tanda ko, ay 50,000 lang. No? 50,000 titles to be awarded. Ngunit, ang aming naipamigay ay 69,000 plus, almost 70,000 titles ang ating naipamahagi sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Pagkatapos ng ilang taon nilang hinintay ito, kasama natin ang mahal na Pangulo sa pamimigay nitong mga datos na ito. Kaya, kasama natin ang mahal na Pangulo, sa tingin mo, mamagikin namin yung datos namin. That's impossible, especially with a very meticulous president like our president now. At itong taon na ito, meron na tayong 45,000 plus na mga CLOAs na naipamigay, no? And there are still about 100,000, more than 100,000 more certificates of land ownership awards, no? That titles that we will be awarding until the year ends. Nga, tatanungin mo, ilan bang target natin? Hindi ba? Ang target natin, nung una ay 1 million plus. Na tayo ng more than 100,000. So lumalabas, meron pa tayong mga 800 plus thousand na ipapamigay. Lumalabas na 800 plus thousand, not titles, but hectares, no? Hanggang sa matapos ang ating mahal na Pangulo. Nung una, kami nag-aalala at baka hindi namin matugunan yung hinihiling ng ating mahal na Pangulo na paspasan. Ubusin na yan, i-distribute na lahat yan. Yan ang mandato ng ating presidente. Ngunit nahanap namin kung bakit mabagal ang pagdidistribute ng mga Department of Human Settlements and yung DSUD, no? Yung titulo na galing ng DENR, yung mga araw-araw na transaksyon, yung department at titulo. Nag-usap kaming tatlo at lahat ng mga kailangan na tulong ng mga ROD, no? At ganun din ng LRA, ganun din ng DENR. Nagkaisa-isa kami. Kaya mas mabilis ngayon ang paglabas ng mga titulo. Hindi katulad nun, bagal eh. Ngayon, ang bilis. And everybody is cooperating. And that is what happens when we have teamwork in government. So, yan lang naman ang sikreto eh. So, napapabilis namin. And we are optimistic na by the time the President steps down, na ipamahagi na natin yung 800,000 hectares pa sa atin mga kababayan.